Hi everyone. So, ang topic natin for today is yung prophecy na tinatawag. Prophecy of Jesus Christ. Ang sabi dito, Jesus' prophecy in Matthew 24 primarily concerns the destructions of Jerusalem in AD 70 as God's covenantal judgment on Israel. The Great Tribulation and this generation refer to the first century event, not the end of the world. While most of the Olivet discourage was fulfilled then, some elements like final return of Christ and bodily resurrections remain future. So, ito yung finally return of Christ. So, yung Matthew 24 po na prophecy ng ating Panginoon ay natupad siya noong generation nila. 2,000 years ago ang lumipas. Ang prophecy ni Jesus, nag-prophesy siya na before siya mamatay, natupad yun nung henerasyon nila, nung first century. Ang inaantay na lang natin in the future is yung paglaganap ng Ebanghelyo at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 23 to 36 and Matthew 24 to 34, sabi dito, truly I tell you, all this will come on this generation. So, yung mga signs, yung mga prophecy, nakasaad, is magaganap sa henerasyon nila. Katotohanan sinasabi is, yung mga bagay ay darating sa lahi ng generation nila. And sabi niya ng 24, verse 34, inulit niya ulit, truly I tell you, this generation will certainly not pass away. Hindi mamamatay, hindi lilipas ang saling lahi hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, ang tanong, ano yung mga bagay na ito? Ito na yung sinasabi na dapat alam natin ng prophecy. Una, the prophecy of Jesus. It was meant to judge his enemies. Yung prophecy niya po sa Matthew 24, ito po ay para husgahan yung mga kalaban niya noong unang panahon. Kasi noong unang panahon, pinarsecute sa Jesus Christ ng mga Hudyo, ng mga Pilato or Romano, pinagtulungan to si Jesus Christ. At hindi lang si Jesus Christ, pati mga apostol, ay inusin nila yung mga sinaunang Kristyano. Since si Jesus nag-prophesy ng judgment against them. Sobrang haba ng chapter na yun, pero yung prophecy of Jesus Christ series is marami patungkol sa prophecy sa video. Yan na kailangan na pag-aaralan. So, false Christ, mga darating na bulaang Kristo, wars, mga famine, malawakang tagutom, and earthquakes, lindol, persecutions, abomination, the causes of consolation, sun won't start, yan yung araw bituin, yung araw, yung buwan magdidilim. So, ang dami mangyayari. And tribulation, yung great tribulation na tinatawag natin. Lahat ng to, dun sa prophecy ng Panginoon, ilalagay. Kumbaga parang, lahat ng yon, yung mga masasamang mangyayari na binanggit kanina, ilagay natin sa interpretation ng hermeneutics na inclusion. Envelope, naka-envelope. So, si Jesus Christ, sa Matthew 23 to 36, is parehas niyang sinabi na mangyari ang lahat ng yon sa henerasyon nila, sa generation nila. Basically, sinasabi dito ni Jesus Christ
yung mga nabanggit na kanina na mga delusion matutupad sa henerasyon nila. At kapag binasa natin sa ibang mga gospel, sinasabi ni Jesus Christ na hindi lahat kayo mamamatay. Talaga makikita niyo at mararanasan niyo, makakasaksi pa ng lahat ng yung mga nabanggit natin kanina, like yung earthquakes, ganyan. So, meaning to say na yung mga prophecies nakasaad doon, hindi to future. Karamihan kasi yung ang interpretation nila ay mangyayari yan sa hinaharap. Pero kapag binasa natin yung it was meant to judge his enemies. Kasi sa Matthew 24, yung mga Christian pinatakas pa ni Jesus. Kapag dumating yung mga signs na to, yung mga paghihiring to, umalis na kayo sa Jerusalem. Kasi dadanas yung Jerusalem ng tribulation. So yung matinding kapaghiring, it was meant to judge his enemies. Sa Matthew 23 and 24, nilista niya lahat ng kasalanan ng Pariseo, yung mga leaders ng temple, at inisa-isa niya yung hypocrisy nila. At pagdating sa Matthew 24, lahat ng yon is mangyayari sa panahon nila, na lahat ng bagay na ng tribulation is sa lahi nila, hindi sa future natin. Minsan kasi napaparanoid yung maraming Christian, nangyayari na yung prophecy ni Jesus Christ, ang dami ng bulaang propeta, ang dami ng gera, etc. May mga gera naman talaga, may mga flood naman, may mga bulaang propeta naman sa panahon natin, but the prophecy ni Jesus Christ, natupad yun sa lahi nila, hindi sa future natin, diba? From the time of Jesus Christ, nag-prophesy siya, natupad yun AD 70. It was meant to judge his enemies. Number 2, fulfilled in the 1st century. Natupad yun sa panahon nila. And it was interpreted accurately by the early church. Kapag binasa natin yung sulat ni Eusebius, church historian yon ng 3rd century, is Eusebius, nirecord niya yung history, yung kasaysayan ng mga Christian ng 1st century, at nirecord niya sa isang sulat niya na yung mga Christian sa time ni Cristo, kasi sila may prophecy hawak ng mga Kristiyano before, nakita nila yung prophecy ng Panginoon na mahalaga yun para sa kanila, at nung binasa nila yung in-interpret nila sa panahon nila at natupad sa panahon nila. Kaya nga po, yung mga Christian ng unang panahon, nagsitakasan sila nung dumating yung tribulation, nung dumadas ng matinding kapighatian yung mga tao sa Jerusalem. So, that prophecy natupad sa generation nila, hindi sa future natin. Okay? So, dapat maalis yung mga agam-agam na yun sa buhay natin ngayon, kasi it was interpreted accurately by the early church. Okay? Hope you learned something. So, thank you everyone, and God bless.